Okay, sa magandang araw ang bati sa inyo. Ni Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Saan man panig kayo ng mundo. Sana nasa mabuti tayong kalagayan, lalo na mga OFW. Okay, ang sunod nating ituturo sa inyo ay ang pag-welding ng mga crack na alloy. Yung mga frame na naka-crack, napuputol ay pwede pa bang gawin yung mga alloy, sapagkat alam naman natin ang alloy ay mahirap weldingin. Ito yung crack na frame na ating wiweldingin. At bago natin gawin yung ating project na pag-welding ng aluminum, yung mga crack na frame, shout out muna kay Ray Matias from California, USA. Actually siya ay Tubong Bulacan, si Ray Matias from California. Shout out sa iyo. Ako'y natutuwa na kahit yung mga kababayan natin nasa abroad ay tinatangkilit yung ating YouTube channel. Paki-subscribe naman at paki-share ng YouTube channel natin para tayo ay lumago. At kung yan ay may mga ads, paki-panood ang ads para magkameron tayong pambili ng camera. So, ganon din sa aking kauna-unahang apo na si Prince Elmer Rick Pedro. Okay, si Prince, yung pangalan na Prince ay galing sa kanyang yumaong mama, nanay na si Princess Shelly. At yung aking pangalan, Elmer, yung aking tatay, na lulo niya sa tuhod ay si Ricardo Pilorin. So, yan, kaya naging Prince Elmeric ang kanyang pangalan. At ganoon din sa kanyang magandang girlfriend na si Marian Makasakit. Okay? Good luck sa inyong dalawa. At sana magkapo na ako sa inyo. Okay, at dadako na tayo sa paggagawa ng ating project. Okay, ang sunod naman natin gagawin ay gagawa tayo ng aluminum na welding rod. So, meron ako ditong isang aluminum. Ito ay sirang pyesa. Ito ay connecting rod. Kaya ako pumipili ng magagandang klaseng aluminum para mas matibay. So, alam ko matibay itong pyesa na connecting rod ng makina. So, gagawin natin itong welding rod. Tutunawin natin ito, lilinisin natin ito para ito ang gagamitin natin kumapit doon sa ating wiweldingin. So, ganito ang gagawin natin. Tutunawin muna natin ito. Yan. Lagay natin dyan. At gagamitan natin siya ng acetylene. Ito na yung ating wiweldingin. Ang ginawa natin, itong ano na to, pinakawang natin ito dito para meron tayong mamasinin dito. Pinakawang natin ito, kawang. Tapos ito, kawang din ito dito. Nilagyan natin yan siya ng spacer dyan para yung aluminum na welding natin ay mag-penetrate at bahala na tayong mag-machine. Na kailangan siya lumampas yung welding. So tutunawin natin itong parte na to. Pagkatapos ay aabunuhan natin itong ginawa natin na aluminum na welding rod. Tutunawin muna natin yan, tapos aabunuhan natin. So, let's do it. Mahirap ito.
Anong gusto mo mo? So, ito na siya. At na-welding na natin. Hindi baling mataas yan. At hayaan natin siya lumamig. Huwag natin babasain para hindi siya bumingkong. Palalamigin na lang natin siya. Okay, ito na yung wineldingan natin. So, makita natin, makapal yan. Magaspang. Ay ating mamasinin ito. So, tingnan natin yung likod. O, yung penetration niya. Ayan. So, mamasin din natin ito. Sadya kong pinalampas yan dyan para lampas yung welding, maging solid. Ito. Tsaka itong ibabaw na ito, mamasin natin. Pagkatapos ay lalagyan din natin ng kanal o railing. So, ito yung machine na paggagamitan natin. Ito yung 3-in-1 na machine. So, dito natin siya ilalagay. At dito natin siya mamasinin.
Okay na ito. Namasina natin at ating lilihain na lang para medyo kuminis. Okay, para yung mga tool mark ay matanggal. Kuha lang tayo ng 320 na liha para kuminis yung loob. Lagay natin ganyan sa kikil para malihan natin yung loob. Itong harap. At ito. Ayan na. At susukat natin. Ito muna ang panloob. Tingnan natin kung papasok siya. Okay siya. Ayan, kumasya na yung sa loob. Yung slide naman, para makita natin kung may sabit, ito yung inlating block. Magdurog kayo ng carbon ng battery. Lagyan ninyo ng kaunting langis. Tapos lagyan ninyo yung railing. Limba yung railing to. Dito. Lagyan ninyo ng block. Tawag dito yung inlating block. Ginagamit ko sa pagpipiting. Saan natin ipasok. Yun. May sabit siyang kaunti. Kung mapapansin ninyo, meron siyang marka na black dito. Doon siya sumasabit. So, yung black na yon, ang ating tatanggalin. Ito ang pamamaraan ng pagpipiting. Tanggalin natin yung black na yun. Diyan na konti. Okay na. At may konti pa. So, ang gagawin natin dito ay kukulayan na lang natin.
Okay, nakulayan na natin yung ating project na winilding ang frame na alloy o aluminum. Ito na siya. At kung mapapansin niyo dito yung ating welding, yan, may pilat siyang konti pero okay na siya. Matatanggal yung pilat niya kung kakapalan natin ng pintura tapos ating lilihain muli hanggang sa matanggal yan. Pero okay na sa akin yan. Yung mga number para hindi mabura, uli ninyo ng karayom. Sundan ninyo ng talim ng karayom para hindi matabunan. So ito na siya. At ating susukat. Yan. Kunti langis na lang. At disclaimer do sa mga walang karanasan mag-welding ng aluminum. Huwag agad kayong nakita ninyo yung pag-welding, hindi po madali yun. Inaaral yan. Pinakita ko lamang sa inyo ang technique at pamamaraan para yung inyong mga nasirang mga gamit, baril man yan o anumang gamit na alloy ay po pwede pang ma-welding. At yung pag-welding ay ginagawa yan ng professional. Kung hindi kayo marunong, dalhin ninyo sa marunong. May ibang pamamaraan ng pag-welding. May yung ginawa ko acetylene, may MIG at TIG. Pero mas prepare ko ang acetylene dahil dyan ako nasanay. At mas gusto ko, nasusulit ko ng ayos dahil natutunaw ko yung aluminum. So ganun ang gagawin. Binigyan ko lang kayo ng idea. At kung gusto ninyong welding, mag-practice muna kayo. Inaaral yan. Practice lang. Huwag kagad kayong gagawa ng baril, ay medyo masilan yan. So yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. At sana may natutunan kayong muli sa aking YouTube channel. Nabigyan ko kayo ng idea para naman hindi masayang yung ating mga nasisirang gamit. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe kung kayo mahilig sa baril. At kayo marami pang matututunan para sa akin. Panoorin niyo yung mga previous videos ko. Marami pa kayong mapupulot doon. At kung may mga tanong kayo, itanong lang ninyo at gagawa natin ng videos. Yung mga tanong ninyo sa YouTube, sasagutin natin every Friday. So manood kayo ng aking live streaming every Friday, alas 5 dyan sa Pilipinas. At sasagutin ko yung mga tanong ninyo at yung mga gusto pating magpa-shoutout. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. Sana may natutunan tayo sa video na to. At maraming salamat sa pagsubaybay ninyo at panoorin din ninyo aking mga ads para magkameron tayo ng pambili ng camera. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.